Hi guys, balik tanaw nga lang pala tayo during pandemic. Dito yung first time kong kumita ng malaki talaga. Tapos wala pa akong, alam kong time na yun, wala pa akong trabaho. So talagang todo kaya. So ito yung journey na nagsimula akong mag-printing business. So yun na nga, yung time na yun sinugal ko na lang yung pera kong natitirang 5,000. May binili akong heat press sa nagbebenta online, so kinuha ko siya. Tapos yung time na yun, nabili ko na yun, hindi pa ako makapag-start nung kasi nga kulang pa ako ng pang magamit sa pang printing. So meron isang pang tawag dun yung cutter platter, doon ako simula. Nag-work siya ng medyo may kamahalan, 13,000. So umanap ako ng medyo mura na mabibili ko siya. So inutang ko yung pera na yun actually. So sugal talaga. Hindi ko alam na magbo-boom siya yung time na yun. So saludo nga pala sa mga paps ko dyan, mga rider, sa mga sa delivery rider yan. Ay karamihan naging suki ko dyan. Then yung nakilala ko, hindi ko akalain na magbo-boom talaga. Naging nationwide yung mga client ko, customer ko. Saan umaabot hanggang Cebu, hanggang Davao, hanggang Mindanao. Yan, nagulat ako. First time ko nangyari sa buhay ko yun. Sabihin ko na first time ko kumita sa isang buwan ng 250,000 talaga. Nabigla ako nun. Tapos yung time na yung pandemic pa, yung pandemic days na yun, ang tawag din nagano parang 30 days ako na quarantine. So wala akong trabaho noon. Pero kumikita ako. Lagi may kumukuha ng damit dahil nagkano ng Shopee account. So kahit di ako tatrabaho yung time na yun, may pumapasok na pera sa amin. Talagang kahit ang quarantine ako, kumikita talaga. Then nung tumapos na yung quarantine na yun, nagbalik ako sa work. Talagang hassle pa rin kahit nag-work ako nun. Sinasabayan ko yung pag-uwi. Talagang deliver ako. Kung makikita nyo sa video na yan, is lahat yan pinupuntahan ko kung saan. Basta along Metro Manila pinupuntahan ko yan kahit kano kalayo. Maabot ako minsan sa Tanay Rizal. Saan sobrang layo ng iba. Tapos pag yung sobrang probinsya na, deliver ko na yan. Tapos syempre bukod sa mga pang delivery rider na damit, nakilala rin ako sa ibang marami nagpagawa sa akin ng damit. Shoutout sa may mga business dyan sa akin nagtiwala. So dun nagsimula akong matutong humawak ng pera, tapos paano i-manage. So talagang dahil sa pandemic na ang daming natutunan, and talagang lumabas yung skill ko. Di ako nahiyang magbenta ganun, kesyo ganito. Kasi pag di ako nagbenta nun, magugutom kami. So kailangan talaga magtiyaga nun. Then dun nagkaroon ako ng pera ng pangsimulang pampunan kung anong business sa pinasok ko. May sablay, may talo, hanggang sa nakaipon talaga ako. Tapos dyan ko natutunan palagaan pera. Tapos yun, marami ako natutunan sa kanya paano palagaan yung pera na yan. So laban lang lagi yung may talo may panalo. Ito nag-boom talaga, kaso dumating yung time na kailangan ko na ibenta yung yung magamit ko sa printing business kasi hindi ko na siya naasikaso, na-focus ako sa trabaho yung time na yun. So kailangan mamili, medyo hindi ko na siya na-focus talaga. So yun lang guys, maraming salamat. Nakwento ko lang yung journey ko during pandemic at paano ako nagkasimula mag business.